mga baby loves. Kamusta na kayo? Heto na naman ako sa walang kakwenta-kwentang video. Eto nga, ilang araw ko na itong sinisimulan. Siguro mga 5 days na, pero hindi naman everyday. Kasi nga, medyo gumaganda na yung panahon. Kaya samantalahin. Alam mo yung panahon na ganito, hindi mo alam to kung kailan to uulan, kung kailan to lalamig na naman. Nagtatanim ka dito sa UK, kailangan lagi kang nakabantay sa weather. Lagi mong chine-check yung weather, kung kailan uulan, kung kailan lalamig. Ganyan. Para alam mo kung kailan ka lalabas at para mag-gardening. O, katulad niya, no? Ito yung aking kalamansing namatay na. Iniwan ko to kasi sa labas, eh. Kaya namatay siya. So, ang gagawin ko dito, kukunin ko lang yung soil niya. Ito, kukunin ko yung soil kasi sayang naman. Ang mahal ng soil dito ay yung 50 liter o 25 liters pa yun, nagkakahalaga ng 15 pounds. Magkano yung sa peso? Yung tatlo lang na bag. Kapag hindi siya kapag hindi siya sales, nasa 7 ata ang isa. Pero kapag sales siya, 3 for 15 pounds. So, ang ginagawa ko, yung aking mga soil na nasa paso, nire-recycle ko. Tapos lalagyan ko na lang siya ng kitchen waste. Ganun ang ginagawa ko. At yung aking strawberry, nag-start na siyang magkaroon ng bulaklak. Kasi ang strawberry, gano'n naman eh. Matutulog sila kapag, ang ilong ko, tutulog sipong ko. Ito yung hate ko talaga dito. Yung pag mataas yung pollen, yung high yung pollen, ang mata ko nagluluha, ang ilong ko talagang ang sipon. Naku, alam nyo ba yung iba, natitrigger yung mga asthma nila kapag mataas ang pollen. Buti na lang wala akong asthma. Alam nyo yun? Ito, kukunin ko lang to. Cycle ko siya. Ibabalik ko dyan. Kasi, sayang naman eh. Alam nyo yun? Kasi kailangan, pag nagtatanim ka, mapamaraan ka. Alam mo yon, ang mahal ng soil. Pero minsan, katulad kasi niyan eh, na-late na ako eh, yun dyan. Kasi napapaligiran kami ng ng mga farmers. Yung soil dyan, minsan kumukuha lang ako dyan. Kaya lang, nakapaglagay na sila ng seed. So, hindi na ako pwedeng kumuha. Kaya ito na lang yung gagamitin ko. Yung mga old na i-recycle ko. Ganyan ang ginagawa ko. Tapos lalagyan ko na lang siya ng kitchen waste. Paulit-ulit. Ayan, natanggal ko na oh. Ito yung kalamansi ko na iniwan ko dito, namatay siya. Tignan nyo ang laki niya na, di ba? Kaya yung kalamansi, hindi talaga siya mabubuhay kapag nasa labas siya ng bahay. Kasi pag winter, hindi nila kakayanin. Ayan. Tanggal ko na to. O, diba? Hindi na tayo bibili pa ng soil. Ito okay na to eh. Diba? Okay na yan. Ito, ilagay na rin natin. Tanggalin lang natin yung mga sa panahon ngayon, dapat mapamaraan ka. Ang mahal ng bilihin. Diba? So, kung pwede pa naman gamitin yung mga soil na gamitin mo para hindi ka nabibili. Tapos yung gagastusin mo sa soil sana, ibili mo ng ibang gamit mo sa garden. Lagi ko nga sinasabi, ang
pag nag-garden ka, ang magastos. Napakagastos. Iwan lang natin yan dito. Ganyan lang kasimple, ganyan lang kadali. Yung in-spray ko, unti-unti na talaga silang namamatay. Nag-yellow na yung mga leaves nila. Ibig sabihin, papunta na sila doon sa kanilang pagkadedo. Ayan. Tapos, nagtanim uli kami doon ng 3 apple tree ulit. Pinupuno namin to para kasi sayang yung space. Alam mo, dadating yung panahon na mapapakinabangan mo naman yung mga bunga. So, ganyan lang. Ganito yung buhay ko dito sa kabukiran. Pakita ko sa inyo yung aking strawberry. Dito sa loob ng ano. Nililinis ko pa eh. Yung iba nalinis ko pa. Tapos yung ilan, meron pa akong hindi pa nalilinis. Halika. Puntahan natin. Ito yung strawberry ko oh. Nilinis ko na. Ayan. Ilang ano to. Ilang ano rin. Kasi, ano na ngayon? Strawberry season na ngayon. Pero ngayon bumibili pa rin ako kasi nga wala pa silang bunga. Pero yung iba may bulaklak na. Lilinisin ko nga eh para magdire-diretso na siya. At meron na rin ako ditong ilang ano kamatis. Ayan pa lang yung naano ko. Kaya ganito ang magtanim dito sa kabukiran. Nakakapagod. Oh. Ito na yung aking strawberry. Tatanggalan ko na siya ng mga dead leaves. Yung mga natuyo na, mga dry leaves, yan, ganyan. Tatanggalin yan kasi sagabal yan sa paglago. At saka hindi siya magandang tignan. Kailangan tinatanggal yan. Kasi alam nyo, sinabi ko nga kanina, itong strawberry, kapag winter, namamahinga sila, natutulog sila. Ang tawag nila dito ay perennial. Every year, bumabalik yan. Kapag winter, natutulog sila. So, kapag bumalik na uli sila, magkakadahon na uli. Katulad yan, may bulaklak na. Ayan o, nakikita nyo? May bulaklak na siya. Ayan o. Kaya, kailangan tanggalan na siya ng mga tuyong dahon para magdire-diretso na yung paglaki nila at pamumulaklak nila. Ganyan dito. Sa ngayon, sabi ko nga, bumibili pa ako ng strawberry. Nilalagay ko sa overnight oat ko. Pero mga ilang ano pa, hindi na ako bibili. Dahil maraming magbunga to. Yung strawberry ko. Hindi man siya ganun kalakihan, pero at least, di ba? Makakalibre ka na. Kaya kayo, lagi kong sinasabi, kung mayroon kayong maliit na space, magtanim kayo. Panahon ngayon, ang mahal ang bilihin. Katulad niyan, oh. Kailangan na talagang tanggalin. Ang hirap kapag mataas ang phone. Ang sipon ko talaga. Ayan. Ayan, oh. Tatanggalan lang yan. At saka alam nyo ba ito? Madaling magparami ng strawberry kasi meron silang tinatawag na, alam nyo yung babies niya, runner. Pag nagkaroon ng ganun, ipakikita ko sa inyo kung ano yung runners ng ano, tinatawag nilang babies, runners ng strawberry. Kaya ito dati to, ilang puno lang tong sa akin na to eh. Dumami na ng dumami. Kasi nga, yung mga runners niya o baby, kung tawagin, tinatanim ko para dumami. Tapos yung mga babies na yung kapag nag-matured, magkakaroon ulit sila ng ano, ng runners. Kaya ang nangyayari, dumadami ng dumadami. Kaya hindi mo na kailangan taon-taon nagtanim kasi nga perennial to. Ganyan yung ano. Ayan yung asawa ko. May dalang ano. Oh, be careful. There's someone coming up here. Okay. Oh. Ati tayo. It might be them. No, yeah, parcel, I think. Might be my parcel.
I'm waiting for parcel from eBay, honey. Oh, yeah? Okay. Yeah, just ayun yung asawa ko, dinalhan ako. Kaya kayo ha, yung mga single dyan, maghanap kayo ng asawa na ipagtitimpla kayo ng coffee tea every morning. Ako, naku, napakwento na naman ako. Yung asawa ko, mula nang ikinasal ako sa kanya, siya ang taga-timpla ng kape or tiko sa umaga. Walang paltos yan. Kahit may toyo pa ako. Pagtitimpla niyan ako. Tea. Kaya sa mga naghahanap ng asawa, naku, piliin nyo yung kaya kayong ipagtimpla ng kape. At hindi yung lagi na lang sila ang pagsisilbihan. Naku, wag ganon. Lagi na lang sila. Paano ka naman, di ba? Maski man lang sa kape, pagsilbihan ka. Last na to. Ang dala natin. Yeah? Look what off there. Oh! Hello, Edward! There's no one there. Come on, Edward, look! There is a baby! Hello, Edward! Hello, Edward! Say hello to my vlog! Hello! Natapos din. Alam nyo, nakakapagod ang magtanim. Kapag ganito yung ginagawa mo, talagang hindi ka mauubusan ng tatrabahuin. Meron at meron kang tatrabahuin sa garden. So, maraming salamat sa mga nanood, sa mga nakaabot hanggang dulo at hindi nag-skip ng ads. Maraming salamat sa panonood nyo sa walang kakwenta-kwentahong vlog, walang kakwenta-kwentahong video, at doon sa mga ngayon palang nakapanood ng video na to na inaabot hanggang dulo, please, pakisubscribe naman ako. Tapos pakitik nyo na rin yung notification bell para naman lagi kayong updated sa mga video na ina-upload ko na walang kakwenta-kwenta. Bye!